grupong Bagong Alyansang Makabayan o Bayan na Ihain sa susunod na buwan ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Yung iba't ibang mga people's organizations under Bayan are now studying the possibility of filing an impeachment complaint, and the drafting of the complaint has started. Ang catch-all naman talaga na ground dyan ay ang betrayal of public trust. Hello! Kung bago ka dito sa ating channel, please don't forget to like and subscribe. Alright, dito na naman tayo sa ating political reaction! Paparapampam! Nagsimula nang i-impeach si Sara Duterte. Nagpa-file na ng kaso. Ang mga demonyo, ayaw talaga nilang tumigil. Gusto talaga nila ng gulo. Alam nyo, hindi na-realize ng mga demonyong ito na magkagulo yung bansa pag ma-impeach si Sara Duterte. Anyway, let's watch the video. Inumpisan na ng People's Organization sa ilalim ng Bagong Alyansang Makabayan ang pagbuo ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Yung iba't ibang mga people's organizations under Bayan are now studying the possibility of filing an impeachment complaint, and the drafting of the complaint has started. Ang catch-all naman talaga na ground dyan ay ang betrayal of public trust. Diba? Yung mga ginawa niya. Ngayon, prioridad para sa pagtingin ng bayan muna na mamamayan ang mag-file ng complaint at mga people's organizations yan. At hindi kami mangingiming susuporta dyan. Alright. Yung basis nila, betrayal of public trust, yun lang. Yun lang yung basis nila. Pero grabe, di na makaimutang. Di na mapakali yung mga demonyo. Dapat tanggalin na natin ito si Sara Duterte. Dapat nga-impeach na ito si Sara Duterte. Dapat gusto nila kasi kurap lang. Manaig yung NPA sa Pinas. Kasi itong mga to, mga kabayan, sila yan eh. Sila yung mga frontline sa mga NPA recruitment. Go. The complaint. It is the preparation is ongoing. And we hope to file this soon kapag meron tayong sapat na patayan at saka ebidensya na makakuha. Plano ng grupong Bagong Alyansang Makabayan o Bayan na Ihain sa susunod na buwan ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Git ng grupo na kagawa ng impeachable offense si VP Sara dahil sa umunoy hindi maipaliwanag na paggasta sa pondo ng kanyang opisina at ng DepEd sa mga nakalipas na taon. Hindi natatakot ang pamilya Duterte sa mga umano'y harassment sa kanilang mag-anak. Ito ang inihayag ni Vice President Sara Duterte sa gitna ng mga issue na pinupukol sa kanilang pamilya. Ayon kay VP Sara, ginagawa ito sa kanilang pamilya dahil sa pananaw na threat ang pamilya Duterte sa aspektong politikal at kapangyarihan. Ano ba sinabi nila? Huwag kami matakot. Hindi kami takot. Doon. Hindi kami takot. Sumasagot lang kami nasa likod niyo sa kanilang mga atake sa amin. At gusto lang namin ipresenta sa taong bayan ang isang perspective na ginaganito kami dahil we are a threat politically and for power. Bakit? Kasi alam nila na mananalo si Sara Duterte ngayong 2028 na presidential election. Walang binatbat kung sino man yung mga manok nila. Ganyan kalakas ang mga Duterte, ganyan kalakas si Sara Duterte sa mga tao. Ngayon, kung i-impeach nila si Sara Duterte, then that could be a ground na hindi nila papayagan na tumakbo siya for the next presidential election. Itong mga demonyong to, ayaw mapakali sa kaban ng bayan. Gusto kasi nila na NPA, mga drug addict, protector, pusher yung manaig sa Pinas. Ano nangyari sa bansa natin ngayon? Krimen, rape, kidnapping. Bumalik araw-araw yan. Araw-araw mababalitaan mo. May ganon. Hindi isa, kundi ang dami. Sa panahon ni BBM. Sa panahon ni Duterte, yung mga kriminal, yung namamatay. Pero anong ginawa ng mga CHR? Oh! Grabe ang ingay. Pero ngayon, narinig mo ba? Nakita mo ba sa news na napa-interview sila na
binatikos yung administration ngayon? Hindi. Kahit yung mga namamatay, mga inosente. Think about it, mga kaibigan. Okay, anyway, pakinggan natin to. Alam ko, nagsalita si Presidente na wala daw siya nakikita magandang successor, kundi si Sara. Hindi naman ako nagtataka. Kasi si Sara, pareho niyang ugali eh. Mas stricto pa nga eh. Matapang. Abogada rin, magaling. Sa Davao, ang sinasabi sa akin ng mga empleyado, mas stricto si Ma'am kaysa kay Sir. Mas matindi. Tandaan niyo, merong pinirma si Presidente, in-invalidate niya. Ganun katindi yung Sara eh. Kung Inday na to, what day? Araw na yan, bitawan mo. Napaka ano yan, mas ano sa akin, mas stricto sa akin. Yung empleyado City Hall ngayon, maglakad, hindi ka pwede magsanda palak, gano'n. Agad patawag kaya. Ako noon, nung mayor ako, nilalagyan ko ng TV every office. The condition was you use it during noon break. Para may mapanood sila. Palita, they are kept abreast with the developments of the country. So nung si Inday na, pinatanggal lahat, binigay doon sa daycare centers. Tsaka wala na yung empleyado sa pedicure, mabutang gini. Sabihan, tanggalin mo ng kukuyan ka. Si Inday nakatawa ng sana, pero nako, sinabi ko, kita mo yung sheriff, binugbog ng... kasi naman nag-demolish siya sa wala sa panahon eh. Sa lahat ng mga Pilipino na gusto yung pagbabago, ang tanong, papayagan ba natin i-impeach nila si Sara? Na alam naman natin yung mga demonyong masako na ito ay walang ibang ginawa kundi ang kasamaan. Papayagan ba natin na manalaig ang kasamaan? Calling out to our Muslim brothers, papayagan ba natin na manaig yung mga demonyo sa gobyerno? Papayagan ba nating makulimbat ang kaban ng bayan? I hope na full support tayo na susuporta kay VP Sara and kay former President Rodrigo Duterte. At sa mga Duterte, alam naman nila na matitino ang mga Duterte, ayaw ng korupsyon, at isa yan sa mga reasons na ayaw nila sa mga Duterte. Kaya kayong matanong na yon, nasa inyo po. Kung gusto nyo pagbabago o malugmok tayo sa kahirapan. Bye-bye.